Ray, ano ang factor bakit nagtatagal sa East Philippine Sea itong bagyong Goring? Meron bang weather system na nagtutulak sa kanya pababa habang hinahatak naman niya ang habagat? Parang ganun ba yun, Ray? At ano ang inaasahan nating weather ngayong weekend? Maganda nga po dyan sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay merong high pressure area dyan sa may upper part at yung western part ng bagyo. Kaya hindi masyadong makausad ngayon pakanluran o pa norte itong bagyong Sigoring. At ayon sa pag-asa, maaaring ang tumagal ng hanggang 5 araw pa sa Philippine Air Responsibility itong bagyong Sigoring. Sa ngayon ay nasa layo siyang 260 km dyan sa may silangan ng Calayan, Cagayan. At taglayin ito ngayon lakas ng hangin 110 km per hour at pagbugso na abot sa 135 km per hour. Bukod dyan sa bagyong Sigoring, makikita natin meron tayong isang low pressure area na dito pa sa labas ng Philippine Air Responsibility pero wala pang direktang epekto ito ngayon sa ating bansa. Ito naman bagyong Sigoring ay makakaapekto dyan sa may malaking bahagi ng Northern Luzon, yung Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, kasama na yung Cagayan area, dyan makakaranas ng mga pag-ulan. Pero yung signal number 1 ay dyan lamang po sa eastern portion ng Babuyan Islands, yung eastern portion ng mainland Cagayan at maging yung Isabela. Within 36 hours, makakaranas po dyan ng mga pagbugso ng hangin. Kalat-kalat ng mga pag-ulan din na maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila, yung area po ng Bicol, and then yung Mimaropa area at yung area rin po ng Visayas and ilang bahagi po ng Mindanao. Dahil naman po yan sa tinatawag natin na epekto ng habagat o yung southwest monsoon. Pagdating po ng itong weekend natin, Sabado-Linggo, ay nasaan po nalalakas pa yung habagat habang lumalakas din itong bagyong Sigoring at inaasahan na by Monday, ito ay posibleng maging isang super typhoon category. Sabihin po niyan ay habang siya ay nasa silangan po ng ating ng Luzon ay patuloy po siyang hihigop ng lakas dyan po sa may karagatan sa may East Philippine Sea. At titingnan natin kung itong bagyong Sigoring nga ay lalabas na ng Philippine Air Responsibility by Wednesday or by Thursday. June? Sabi mo kanina, maaaring maging super typhoon Sigoring sa Lunes. Meron bang mga probinsya diyan sa Northern Luzon o bandang mga Ifugao, bandang Mountain Province, makakaapekto ba ito, Ray, doon sa mga probinsya na yun? O pwedeng maharang o mabasag ng mga bundok dyan sa, area, sa mga probinsya na yan, yung bagyo, Ray? Yung direct link effect, June, ang mas maapektuhan itong bagyo, yung nasa eastern section ng ating bansa, which is yung Cagayan and Isabela area. Baka yung area ng Aurora at Quezon, baka sakali na mahagip kung bababa ng konti itong track ni Goring. Pero yung western part, kasama ng Ilocos Region, yung Cordillera, Administrative Region, mostly dyan, kung lalakas yung habagat, June, yan ang magdadala ng mga pag-ulan yan sa mga lugar na yan. Kasama na ibang bahagi ng Southern Luzon and then yung Visayas. And maaari mag-uumpisa yan by Sunday and Monday and Tuesday. Yun yung mga araw na posibleng makaranas pa tayo ng malakas na mga pag-ulan, June. Bang lumalakas yung bagyong Goring na yan, yung sinasabi mong low pressure area na nasa west, ano, tama ba, Ray, west? Ano naman ang mangyayari dyan? May possibility bang maging bagyo yan? Yung LPA, June, nasa labas pa siya ng Philippine Air Responsibility dito sa may silangan ng ating, makita natin yan. Pero based dun sa mga models, June, baka mas malakas pa ito dito sa bagyong Sigoring. Pero yung track na ipinakikita niya, tila hindi ito maglalaan po, lalapit sa ating bansa. Bagkus ito datahakin ang direksyon papunta ng southern part ng Japan. Yan ang oobserbahan natin sa mga susunod na araw. Pero nakikita natin talagang mas malaki yung diametro nito. Ito kasing si Goring na nasa less than 300 kilometers lamang yung kanyang pinaka-diametro. Pero nakikita natin doon sa mga simulation, nakikita mas malaki talaga itong low pressure area na ito, June. Kung sakaling ang magiging bagyo yan, ibig sabihin paglabas ni Goring, maaaring pumasok yan, mas malakas, ganon. Titingnan natin yun, kung ito ba ay baka dito lang, kung sakaling papasok dito sa may kanto ng Philippine Area of Responsibility at agad na nga pupunta dyan sa may area ng Japan. Pero baka mag-abot kung baka sila dalawa nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o kaya kakalabas lang ni Goring, papasok naman itong bagong sama ng panahon. Pero kung mag-aabot man, Ray, hindi namang magsasaling puwersa.
Hindi naman yun dahil napakalayo ng distansya nila, palabas na itong si Goring habang ito namang itong panibagong sama ng panahon na ito ay medyo malayo pa at in direksyon ay papunta dito sa may southern part ng Japan Jun. Ayos yan. Mas magandang balita yan, Ray. Maraming salamat, Ray Pelayo.